Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga tambay. Ito po, walang lubay po ngayon mga tambay. Kasi ayaw na ayaw po pumayag ng congressman at ng mga senador, mga iilan, mga tambay. Sinasabing marami nga pala. Marami po na ayaw pumayag na hindi po ma-impeach o hindi matuloy ang impeachment ng Vice President. Kauna-unahan na po ang nanalo daw po mga tambay. Ito pong si Leila de Lima na may kaso po na pulburon. Ay talagang gigil na gigil po na kailangan ay matuloy ang impeachment. At ganoon din po si Coco Pimentel, si Senador Coco na hindi na po siya senador. Malapit na po. At syempre po, ano po asahan natin kay Risa Hontiveros mga katambay. Pakinggan po natin itong mga kanila pong komento mga katambay. At may sagot din po dyan si dating senador dahil natalo rin po si Tolentino mga katambay. May sagot din po siya na talagang mahirap na pong kung siya po tatanungin, mahirap po talaga ituloy na ang impeachment mga katambay. Ito po, pakinggan po muna natin si De Lima. That's part of their mandate na magkaroon ng impeachment trial. Hindi nila pwedeng sabihin at this point, hindi na muna kami magta-trial kasi ihintayin namin yung next Congress. Kasi hindi na pwede. Kasi hindi na pwedeng mag-cross over doon sa next Congress. Okay. So wala silang ganong option. They have to understand that. Yeah, mga tamay. Ang sagot po ni De Lima ay talaga hindi po pwede. Kung siya po ang susundin, ay hindi po pwede ang ginagawa ng Senado, mga katambay. Pakinggan naman po natin itong isa. Ito naman po isa. Ito naman pong si Risa Hontiveros naman po, mga katambay. Pakinggan naman po natin ang kanyang panggigigil. Ito ang naging impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned sine die. After, Mr. President, the Senate had adjourned sine die for the 105th Congress, and the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, for the record lamang po, dahil very, very pertinent sa binanggit ng Majority Leader, ng Minority Leader, at pati ng Senate President na following U.S. practice and precedent. And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni U.S. President Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision-making, Mr. President, even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate as an impeachment court on 11th June. Magkaiba yung sa Philippine Senate at U.S. Senate kasi ang naiiwan sa U.S. Senate tuwing mag-eleksyon ay 67 senators, enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang. Not enough to have a quorum of 13, more so a number of 16 to convict or acquit. Impeachment of President Clinton was presented to the... Tama po yung si Tolentino eh. Ang Senate po ay 100. Hindi po bababa sa 100 senador po sa Amerika. Samantalang po sa atin ay 24. Hindi po enough. Kulang po ang matitira po na 12. Kaya po dito po, wala na po eh. Sablay na po ito si Risa Hontiveros. Ibabase mo sa Amerika. Mas marami po ang bilang ng senador doon. Di po ba? Ibang klase po, mga tambay. Ito naman po, mga tambay. Pakinggan naman po natin ito isa. Si Coco Pimentel naman po na talagang nanggugumigil din po na kailangan pong matuloy ang impeachment po ng Vice President. Bakit kasi ayaw nyo pa ituloy? Gustong-gusto na nga matuloy. At handang-handa naman po ang legal team ng Vice President. Ituloy nyo na kasi na magkaalaman na. Meron po ba nakalagay sa Konstitusyon? Sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carryover? Mr. President, I will respond directly to the question. Wala po nakasulat doon that it shall carry over. Wala pala eh. Hence, it is my humble opinion that the trial of the current impeachment case now pending before the Senate of the 19th Congress can cross over or continue from the 19th Congress to the 20th Congress. The impeachment docket of the Senate Impeachment Court
continues and remains to be the same. So thank you very much, Mr. President, my dear colleagues, for your time and attention. Mr. President, kanina po narinig ko yung historical antecedents ng binanggit, Your Honor, Senator Pimentel. Would the good gentleman agree that the reason why the position of constitutionalists, textualists for that matter, on this issue is that the Constitution is silent as to the word carry over, crossover, continue. Meron po ba nakalagay sa Constitution, sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Mr. President, I will respond directly to the question. Wala po nakasulat doon that it shall carry over. Pero binanggit ko sa aking manifestation, wala talaga rin nakasulat doon that it cannot cross over. Meron po ba nakalagay sa Constitution, sa Saligang Batas ng Pilipinas, 1935, 1973, 1987 na carry over? Mr. President, I will respond directly to the question. Wala po nakasulat doon that it shall carry over. Wala pong siyempre po, iba naman po layunin itong mga senador na ito Dahil nga sanay na sanay po silang lumabag sa saligang batas, mga tamay. Kahit po sa kanila pong institusyon, mga kabayan, yung rules of impeachment po. Hindi po pwedeng manahin. Hindi po pwedeng manahin ng 20 Congress, yung 19 Congress. Bago na po yun, mga tambay. At ganun din po yung paniniwala po ni Risa Hontiveros na ibinabase po sa Amerika ang rules of impeachment na si Clinton. Yung numero, magkaibang numero. Napakalaki po ng United States at napakarami pong senador doon at marami pong maiiwan doon. Dahil po ang pagka po doon ay kampanyahan, may naiiwan puro na kalahati. Halos kalahati ng senador na hindi bababa sa 50 senator. At yung 50 senator lang po ang kakandidato. Di po ba? Ganun po, hindi katulad po sa atin. Halos po kakakaunti, kakatiting. Mga tamay, di po ba? Kaya malabo pong mangyayari ito Kaya lang pinipilit po nila, lalo po si Dilima. Dahil nga po, iba po kasi intention nila. Dahil saan ka pa po ba nakakita ng impeachment na sila po yung nagsampa, yung grupo po nila nag-asampa ng impeachment at sila rin po ang tatayong mga huwes o judge o prosecutor po ng impeachment. Sila rin po. Nakita nyo po, lutong Macau. Ginagawa pong tangat bobo mga Pilipino. Nakita nyo po, ang layunin po kasi nila ay pamumulitika. Pamumulitika po. Dahil wala naman po talaga silang ground. Dahil mismo ang COA, pinatotohanan na ng COA. Ang Office of the Vice President ay kumpleto sa dokumento, kumpleto sa mga papel, kumpleto sa resibo. Meron po sila sinasubmit. Dokumentaryo. Di po ba? Kaya lang, hindi po kasi yan ang layunin, lalong-lalo po ni Dilima. At hindi rin po kasi yan ang layunin ni Coco Pimentel. At hindi rin po kasi yan ang layunin ni Risa Hontiveros. Dahil pare-parehas po may confidential pan yung mga yan. Mga kabayan. Pero yung kanila po, sarado. Sikreto po yun. Hindi pwede imbestigahan. At doon ka magtataka sa mga tao na ito. Ito po yung mga oposisyon. Oposisyon po ito. Si Coco Pimentel, bago po matapos ang kanyang termino. Kasi natalo po yata ito. Talo po ito Hindi po nanalo ito. Tumakbo po yata alkalde ito o mayor. Natalo po yata. Hindi nanalo. At itong dalawang ito, si Risa Hontiveros saka si Coco Pimentel, mga oposisyon po ito. Saan ka nakakita na oposisyon na walang nakitang korupsyon ng 3 taon sa administrasyon? Di po ba nakakagalit, nakakasama ng loob? Nagkaroon ng oposisyon dahil sinasabi nila sila oposisyon sa Senado, pero wala po nakikitang korupsyon. Walang iniimbestigahan. Grabe. Hindi po katulad ng mga nakarang oposisyon, napakarami po nila iniimbestigang korupsyon. Lalong-lalo po sa administrasyon.
Hindi po ba tayo nagtataka bakit nagkaganito? Wala na rin po tumatayong oposisyon sa binagoongang Pilipinas, lalong-lalo po noong 19 Congress. Sila po 'yon. Nakita nyo po ba nagyayaw-yaw si Risa Hontiveros saka si Coco? Ito po si Coco Pimentel sa mga korupsyon ng binagoongang Pilipinas. Di po ba hindi? Mas nakayaw-yaw po sila sa issue po ng mga Duterte. Di po ba? Lalong-lalo po ngayon sa Vice President. Mga kababayan, ang pinagtataka lang natin, bakit kasi ayaw nila ituloy? Bakit pilit po nilang gusto pong ibasura na itong impeachment at galit na galit po ang mga sinasabing sila ay oposisyon. At lalong-lalong galit na galit po yung may issue ng droga na nakulong si De Lima. Nakulong po yan dahil sa issue ng droga. May kaso. At hindi pa tapos ang kaso niyan. Gigil na gigil po sa impeachment. At ang Risa Hontiveros. At ang Coco Pimentel. Di po ba? Awayin nyo yung senador. At talagang yung batas ninyo, patupad nyo. Huwag yung saligang batas ng Pilipinas. Huwag. Di po ba? Huwag nyo na ipairani ng batas natin. Yung sarili nyong batas ang ipairal. Di ba? Hindi nga po pwedeng manahin ng susunod na Congress yung naiwan ng 19 Congress. Pero ipipilit nyo pa rin yung sa inyo dahil kayo mas matalino sa batas. Kaya i-push nyo na i-push yan. At nang magkaalaman, yan din naman ang gusto ng Vice President. Gusto niya linisin ang kanyang pangalan. Mga kababayan, dahil kumpleto naman po siya sa dokumento at magkakaalaman po talaga at magkakabistuhan. Marami ko po kasing mabibisto dyan. Lalong-lalo po sa pondo ng DepEd. Napakarami pong ikinarga dyan ng 2023 at 2024 national budget. Nung panahon po na DepEd Secretary ang Vice President. Kinargahan po nila yan ng mga extraordinary ng 2 tao na sinasabi ng Vice President. Kagagawan po nila yan. At sila rin po ang gumagawa niyan dahil dinadala po nila sa BICAM. Sino po ba nasa BICAM? Di po ba mga senador at mga congressman? Kaya magkakabukuhan po yan kung sino talaga ang totoong mga magnanakaw ng pera ng bayan. Hindi po ang Vice President. Napakainam po matuloy yan. Kahit po si Kamanong gustong matuloy ni Kamanong at nang magkabulgaran na. Magkabulgaran na kung sino talaga ang magnanakaw ng pera ng bayan. Di po ba? Ipinipilit nila magnanakaw ang Vice President sa halagang 125 million confidential fund. Pero yung nilalagay po nila na extraordinary sa mga ahensya ng gobyerno katulad ng DepEd, bilyon ang nilalagay nila extra dyan. Mga kababayan, extra. Wala po yan sa proposal o proposed budget ng Office of the Secretary ng DepEd nung panahon na ang Vice President, ang Secretary ng DepEd. Wala po sa propose niya yan o sa proposal niya yung budget na yan. Pero kinakargahan daw po nila yan ng how many billions. Kaya mas mainam po magkaalaman kasi dokumentado po yan. At meron po mga patunay dyan ang Vice President sa mga pinaggagawa po nila sa pera ng taong bayan. Lalo-lalo na pagka sila na may control. Pag panahon ng budgeting, malapit na naman po. At yung 2025 national budget, questionable pa yan. Ayaw palang maglabas ng final ang Korte Suprema. Hindi po natin alam kung kailan po nila tatapusin yung issue ng 2025 national budget na 241 billion na mga blanco na bigla pong lumobo at nagkaroon ng 241 billion. Ayon kay Congressman Ungab at kay Attorney Vic Rodriguez. Napakarami po mga tambay. Bakit kaya ayaw ituloy ng mga senador? Ito kaya ang dahilan ng ibang senador na nakaupo po ngayon? Hindi kaya magkakabukuhan? Malalaman ng taong bayan ang tunay at totoo kung sino ang mga magnanakaw sa gobyerno? Napilit po nilang inilalagay ang issue ng korupsyon sa Vice President? Bakit kaya? Bakit kaya nila ayaw ituloy? Samantalang yung ibang senador ay gustong-gustong ituloy. Lalo ni Risa Hontiveros at yung bagong upo na party list na nakapagtataka, nakapanumpa kahit po may kaso at may issue ng pulburon sa korte. Pero nakapanumpa. Ganyan po katindi yan. Hindi natin alam kung bakit o napakalakas po yata ng backer niyan.
Sino kaya backer niyan at nakaupo yan at nakapanumpa? Kahit may issue ng pulburon, may kaso ng pulburon, matindi po ang backer niyan. Mga tambay, napakalakas. Nakapanumpa. Samantalang yung iba, mga tambay, walang kaso ng pulburon, hirap na hirap pong makapanumpa sa COMELEC. Mga tambay, napakaraming delayment. Nakakalungkot. Kaya dito po sa ginagawa po ng mga senador at ng dilema, mga tambay, magsampa na lang kayo ulit ng impeachment. Kung hindi ito itutuloy ng majority ng Senado, dahil sinasabi na rin mismo ni Senador Tolentino na talagang kapos na po sa oras yan, mga tambay. Meron pa po siyang pahayag dyan eh. Ito pa po isa. Nasaan po ba yun? Tingnan po natin. Meron pa siyang pahayag dito eh. Nawala na po yata. Tingnan natin kung meron pa. Okay. Yun lang pala. Kaya po dito mga katambay, sa ginagawa po nilang impeachment, sila po ang may diferensya rito kasi wala naman po talaga silang ground para impeach ang Vice President. Unang-una, yung COA, wala naman pong sinasabi ang COA na ang Vice President na talaga'y korupsyon. May korupsyon ng Vice President. Wala eh. Mahihirapan po sila. Saka napakahirap po i-impeach yung confidential fund. Confidential yan eh. Confidential. Di po ba? Saan ka nakakita na in-impeach mo confidential? Di po ba? Bobo tanga na lang po ang mapapaniwala po nila dyan. Di po ba? Kaya po dito po sa ginagawa nila mga tambay, ginagawa lang po nilang tangat bobo at gago ang mga sarili nila. Saan ka nakakita impeachment? Ang ground, confidential fund. Lahat sila may confidential fund. Lalo-lalo ang Commander-in-Chief. Di hamak na kilaki-laki na confidential fund ng Pangulo. Yung kanyang intel at confidential fund, hindi po bababa sa 5 bilyon. Hindi po bababa. 5 billion. Pero wala po silang yaw-yaw dyan. Wala pong investigasyon dyan. Diyan ka magtataka. Talagang grabe po ang pamumulitika nila dahil ayaw na nilang makabalik at maging Pangulo ng Pilipinas ang isang Duterte. Kasi po hindi na nila magagawa ang sinasabing buffet, unlimited, dire-diretso, walang problema, walang investigasyon ng korupsyon. Malayang-malaya silang lahat na mangurap yata, di umano. Dahil wala naman pong pangil ngayon na nakaupo. Walang pangil sa korupsyon ngayon na nakaupo. Okay na okay lang. Sige, pare-pares tayo magnakaw ngayon. Magpakasasa tayo ng 6 na taon ngayon. Walang pipigil sa inyo. Dahil wala naman mag-iimbestiga. Di umano. Malayang-malaya sila ng 6 na taon kung matatapos nila ang kanilang termino. Di po ba? Kasi 3 taon, walang investigasyon ng korupsyon. Wala. Kaya nga malayang-malaya eh. Buffet unlimited. 3 taon ang lumipas. Walang issue ng korupsyon. Walang iniimbestigahan. Maliban lang po sa impeachment at confidential fund ng Vice President, mga tambay. Kaya dito po ang sisisihin po dito, sila-sila rin, mga tambay. At huwag kayong mag-alala, marami pang pera. Ubusin nyo na ubusin. Kasi taon-taon naman po pwede nyo budgetan ng pagpapabagsak sa Vice President. Meron pa kayong 3 taon. 3 taon na talagang pinondohan. Ayon kay Senadora Amy Marcos, pinondohan po yan ng trilyon. Trilyon daw po, ayon kay Senadora Amy Marcos, ang pinondo dyan para pabagsakin ng Vice President. Ngayon, kung hindi itutuloy yan ng mga senador, humanap pa kayo ng paraan. Huwag kayong tumigil. Maraming pera ang gobyerno at marami pang magpapautang sa bansa. Dire-diretsuhin nyo na ang pagpapabagsak sa Vice President. Napakaraming pera. Talagang gamitan nyo pa ng mas maraming pera. Ibuhos nyo na lahat ang pera ni Juan de la Cruz para po masihan na kayo at tuluyan ang mawala sa politika ang isang Vice President. Kaya nyo yan. Sanay naman kayo dyan. Di po ba? Di umano? Nangyari na po yan. Nagawa nyo na nga yan sa dating Pangulong Duterte. Hindi nyo pa magagawa sa Vice President. Lalong-lalo ang pera ang gumagana ngayon. Pera po yata ang gumagana ngayon. Di po ba mga kababayan? Ipagpatuloy nyo yan. Dire-diretso nyo yan. Kung hindi yan matutuloy impeachment, kagagawan din ninyo dahil meron kayong pinagtatakpan,
Meron po kasi pinagtatakpan yung mga yan eh. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Ano kaya ang mga pinagtatakpan ito? Ito pong institusyon na ito. Lalong-lalo yung maraming pinagtatakpan. Itong mga congressman at senador. Lalo po sa Senado. Para hindi kaya? Meron kaya pinagtatakpan? Baka meron magkabukuhan. At mailahad at mabisto ang kanilang ginawa ng 3 taon sa pera ng bayan. Takot kaya dahil yung iba may ambisyon pang manalo muli, lalo-lalo sa 2028 may mga tatakbo diyan. Pinoprotektahan kaya nila ang kanilang political career? Hindi kaya na wag nang mabunyag ang dapat mabunyag? Hindi kaya, mga kabayan? Pero itong mga gigil na gigil, lalo ang grupo ng makakaliwa, hindi papayag na hindi mapapabagsak ang Vice President. Nakita na po natin yan. Yung grupo na Akbayan, kasama po si Senadora Risa Hontiveros dyan. At kasama rin po si Laila De Lima dyan. Ayan, nakita po natin. Gigil na gigil. Sige, tuloy-tuloy nyo po yan. At talagang ubusin nyo na ubusin ang pera ni Juan de la Cruz sa pamumulitika. Naka3 taon na kayo sa pamumulitika. At ano pa asahan ng Pilipino? Tsak naman po na hindi nyo naman titigilan yan. Dahil nga po kayo ay hindi naman po kayo swapang, ganid sa kapangyarihan. At hindi kayo greedy. Dahil ayaw na ayaw nyo matuklasan. Kasi ang kinatatakot po kasi ng mga yan, pag naupo po ang Vice President, patay silang bata sila. Patay po silang lahat. Marami po magtatago dyan, mga kaubayan. Marami. Kaya hindi po sila papayag na makaupo po yan. Dahil sa dami po ng alam at natuklasan ng Vice President, at yung mga kasalanan ginawa nila, lalo-lalo sa mga paglabag sa batas at korupsyon. Alam po na isang Vice President yan. Abogado po yan. At abogado rin po ang tatay niyan at prosecutor at dating Pangulo, mga katambay. Kaya po yan po ang kinatatakutan nila. Makabalik ang isang abogado na matino at isang matinong lingkod bayan, mga kaubayan. Nakita naman po natin sila kung paano po sila mag-shoulder at humawak ng batas sa ating bansa, mga kababayan. Kung sino pa yung lumalabag sa batas, ay siya pang na-appoint. Siya pang naglilingkod sa ating bansa, mga tamba. Yung mga lumalabag pa sa batas. Unbelievable. Yan, good luck na lang po sa inyo. Good luck na lang po dito. Ipagpatuloy nyo po yan. Huwag kayong pumayag. Araw-arawin nyo po. Kalampagin nyo ng kalampagin ng Senado para matuloy na yan. Dahil napakarami na pong pera ang inubos dyan. Ang ginugol po na pera ni Juan de la Cruz po dyan sa impeachment na yan ay grabe po. Sa Kongreso pa lang po ay umuugong na po dyan ang sinasabi po nila na hindi bababa sa 150 million bawat isang congressman na pumirma sa impeachment. Kanino kayang pera galing yon? Hindi po ba pera ng taong bayan yon? Kaya yan po, dapat po imbestigahan yan. Mga tambay, kung ano na po nangyari sa pera na yan, may katotohanan po ba yan? Pero sa panahon po ngayon, hindi naman po maimbestigahan lahat yan. May tamang panahon po yan para dyan. May tamang panahon po para sa lahat. Lahat-lahat po. Hindi po makakakuha ng katarungan si Juan de la Cruz ngayon. Sa mga tanong po natin, sa mga gusto po nating malaman at imbestigahan sana, lalong-lalo na Ombudsman at Korte Suprema, malabo po sa panahon po ngayon. Malabo. Dahil po karamihan po ngayon ng taong gobyerno ay puro tulog. Tulog, mahimbing ang pagkakatulog. Bingi, pipi, bulag. Di po ba? Pati po nga ang men in uniform natin, hindi naman po lahat. Yung mga may estrella lang sa balikat. Karamihan po, puro bulag, pipi at bingi. Di umano. Ano pa asahan ni Juan de la Cruz dyan? Mga tambay. Wala. Puro pagtitiis ang mangyayari sa atin dyan. Magtiis, magtiis, magtiis. Dahil wala po tayong kakampi ngayon ang mga Pilipino. Wala pong kakampi ang mga Pilipino. Lalo sa korupsyon at lalong-lalo po sa isang presidente na may issue ng coke at pulburon. Wala. Wala tayong maasahan, mga kababayan. Talagang ganun po eh. Sanay naman po magsakripisyo ang mga Pilipino at magtiis, mga kababayan. Siyempre, ang iniiwasan po dyan ay ang pagdahas o yung sinasabing marahas, yung pagdanak ng dugo. Mahirap po yan sa panahon po natin. Napakahirap na po ng pinagdadaan natin. Tapos meron pang ganyang sinasabing pagdanak o sinasabing madugo. Mga kababayan, may awa naman po yung nasa taas. May awa naman po sila. At hindi naman po ipag-aadya yan. Kaya nga sinasabi na dating Pangulong Duterte, ang lahat ay may katapusan. May hangganan ng lahat.
mga kababayan. Maraming salamat po sa gusto po na ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Thank you po sa mga sumusubaybay po sa atin. At maraming salamat din po at shoutout po sa ating mga subscribers. Thank you po. At shoutout po sa ating mga kababayan na nagbibigay po ng biyaya. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Joe, Teodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, maraming salamat po sa mga biyaya po na inyo pong pinagkakaloob. Shoutout po sa inyo, ingat po. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po. At syempre po, panalangin at dasal, huwag po natin kalimutan na isama po natin sa ating mga dalangin na sana po maingatan ang pamilya Duterte at makauwi po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Thank you po. Paalam po muna. Sa muli, ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.